Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amazing God. Siya nga, malakas na malakas po para sa ating Panginoon. The book of Ephesians, napakarami natin mga tinalakay na rito, in Christ, in Christ. The book of Ephesians, we are almost finishing the series ng libro ng Efeso na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Siguro kaya niya sinulat dahil may mga nakita siyang mga kaibahan doon sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ephesians, pag tinignan natin, ang Ephesians ay house tafel. Kung tawagin daw po ito ay house tafel. Ano ibig sabihin ng house tafel? Tingnan natin sa screen. House tafel means household table of duties. Yan. Pag tinignan natin yung chapter 5, between chapter 5 ng Ephesians hanggang chapter 6, verses 1 to 9, may mga duties and responsibilities pala ang bawat miyembro ng pamilya. At napakahalagang malaman natin yan, biblically, makikita natin sa sulat ni Paul doon sa Ephesians Church. Ano yung mga dapat gawin ng kada miyembro ng pamilya, which is makikita natin sa turo ni Paul. And Paul was a very revolutionary teaching din siya, parang si Panginoong Jesus. Maraming nagre-react nung siya ay nagsulat sa Ephesians, sa Filipos, kasi parang sa kanya ay napakaganda naman talaga i-apply sa buhay yung praktikalidad. Napakagandang makuha ng isang mananampalataya, yung practicality ng pag-apply ng salita ng Diyos. Ang mensahe ay pinamagatang Obedience in Christ. A conversation on Ephesians chapter 6, verses 1 to 9. Father, we thank you and we bless your name. Wala kaming itatanghal sa bulwagang ito, kundi ang pangalang Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, pakalinisin niyo ang aming mga puso at isipan, makatanggap kami na makabagong pagtuturo, kaliwanagan, at higit sa lahat, mapalapit kami sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa kabila ng aming kasalanan, kahinaan at kakulangan. Nandoon ka palagi para kami ay punuin, palakasin, patawarin. Sa lahat ng bagay na yan, Lord, kayo po ang nagbigay sa amin. Kaya naman walang dahilan para purihin namin kayo, sambahin namin kayo sa oras na ito. At wala kaming itatanghal kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Damot dalangin namin, punong-puno lagi ng pag-asa sa mga buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang dami nakita na rito na rescued in Christ, built up in Christ, lahat po yan nag-uugnay sa pagiging makaisa natin kay Kristo Jesus. Bakit nga ba? Now, we are talking about obedience. Dito sa passage na pag-aaralan natin ay makikita natin how many times binanggit ni Paul yung salitang obey. Obey, obey, obey. Isang napakahalagang salita na pagka tayo, ang hirap naman talaga sumunod basta-basta sa isang patakaran na kuminsan against sa ating kalooban. Pero kapag tayo sumunod naman, ay makikita rin natin yung resulta ng pagsunod natin. Now, ito yung gusto kong maibahagi sa inyo mamaya pag-uwi natin. In Christ, na tayo dong lahat na nakikristo. Next slide. In Christ, pakibasa natin ng sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Yes, napakaganda, di ba? So anong point natin dito? Tayong mga nakikristo raw, ang bawat bahagi ng buhay natin, in every aspect of our lives, kada kilos natin, gawa natin, is rendered to number one witness natin. Meron tayong isang supreme witness na tinatawag ko. Supreme witness, ibig sabihin, merong isang Diyos na nakakakita sa ating mga ginagawa. O hindi ka man gumagawa. Ibig sabihin, wala tayong maitatago, wala tayong maitatangi sa nakakakita sa atin doon sa taas. And that is God. Siguro yung asawa mo nga, hindi mo alam. Pagka lumabas na ng bahay, hindi mo alam kung ano ginagawa niyan. Pero dito, tayong mga nakikristo, that being part of Christ, the body, every part of life, is rendered or must rendered to God. Ibig sabihin, nakasurrender tayo sa Diyos. Sa bawat hakbangin natin, lahat po ay nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Umpisa natin sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 9. Ang sabi ko nga, ito yung mga duties ng isang pamilya. Yung household table of duties. Verse 1. Ang sabi ni Paul, it was addressed by Paul sa Laodicean church, doon sa Ephesians.
Kasi siguro maraming mga bata nung panahon nila hindi sumusunod sa mga magulang. And number one address niya rito, children. Mga bata yung mga anak dito. Di ba tayo naman bago tayo naging magulang, naging mga anak din tayo, di ba? So before we became parents, we became child first. So ang address ni Paul, children. Obey your parents in the Lord, for this is right. Napakalinaw, napaka-praktikalidad pag tinignan natin. Ano ibig sabihin pag tayo raw sumusunod sa ating mga magulang? Ito yung tamang pagsunod natin dahil ito yung gusto ng Panginoon sa atin. This is the right thing that we can do, obey our parents. Now, yung children na binanggit dito, siguro ito yung mga edad na under pa ng mga magulang bago silang mag-teenager. Tama? Kasi pag ang mga anak natin yan, teenager na, may sarili ng mundo. At lalo na pagka lumaki sila, nagdalaga, nagbinata, hindi na natin sila mapasunod. Now, dito sa Ephesians, a very particular, it is a man-dominated. Noong panahon ng mga Israelita, ang lalaki po napakahalaga sa kanila. Si Paul, very revolutionary. Bakit? Sa ibang rendition, pag tinignan natin, boys, ang ginamit doon, lalaki, anak. Wala yung babae. Pero just like Jesus Christ, si Paul, napaka-practical niya. Kaya ang ginamit niya, children. Pag sinabing children, boys and girls. General ang ginamit ni Paul. It was applicable para sa lalaking anak, sa son and the daughter. Dalawa po yan. Obey your parents in the Lord, for this is right. Kanina, ang dami nagsisikuhan, mag-ama siguro, mag-ina siguro, sinisiko yun, no? Makinig ka, ginaganon yung anak. No? Makikita natin dito, anak, magulang, lahat po nandito. Kaya napakagandang malaman natin, meron palang table of duties ng isang pamilya. Inumpisahan ni Paul sa mga anak. Mga anak, makinig po kayo. Obey your parents. Bakit? Hindi lang naman doon natatapos Hindi lang sa obeying. So kapag ino-obey natin ang mga magulang natin, it was interconnection na doon sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Kung ang ating mga magulang nakakilala sa Panginoong Kristo at ang tinuturo nila sa atin bilang mga anak ay siya kabubuti. Di ba baka Jesus yun? Tama ang itinuturo sa atin. Tingnan nyo yung mga bata na hindi sumunod sa kanilang mga magulang. Napakaraming pagsisisi sa buhay nila. And even I myself, kung minsan pag tinignan ko yung pinanggalingan ko, yan yung sinabi sa akin ng nanay ko nung araw. Na dapat sana wala ako dito sa kinatatayuan ko. Yung mga ganun ba, may resentment sometimes kasi hindi ka nag-obey sa magulang mo. Sino bang magulang ang nagsabi sa kanyang maliit na anak, gusto ko anak, paglaki mo maging drug lord ka para mayaman tayo? Meron bang ganon? Di ba wala? Tama mali. Lahat ng magulang ninais sa kanilang mga anak yung magandang kinabukasan. Mga anak bear in your mind. Every parents, walang nagnais na mapasama tayong lahat. Even our grandparents po. Lahat yan. Makikita natin, ang ganda ng mga payo ng magulang natin. Kung susunod lang tayo talaga. Number 2, hindi lang sinabi ni Paul dito na obey your parents. Ang number 2, pag tinignan natin, honor your father and mother. Siyempre, pagka doon tayo sa obeying, pag obeying you are underage, doon sa pangangalaga ng iyong mga magulang. Kasi di ba, pagka lumaki na tayo, lalo na pag nagkaasawa tayo, many times sa buhay natin, hindi natin sinusunod yung payo ng magulang na natin. Nay, hayaan mo na ako, may asawa na ako Alam ko na. Tama, mag-agree tayo doon. At kung minsan talaga, kahit baluktot yung katwiran natin, sinasabi natin sa magulang natin, yan yun na ako, mamuhay mag-isa. Pwede na akong tumayo sa sarili kong paa. Yun yung obeying. Now, pagdating sa honor your parents, it is yung tinatawag nating lifetime. It is a lifetime honoring our parents. Anong ibig sabihin? Anong point ko dito? Kahit matanda na yung mga magulang natin, yung honoring your parents, pangangalaga, pagbibigay ng pagpapahalaga, pag-aaruga, no? Hindi lang sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Alam niyo sa panahon ngayon, pag tumatanda yata tao, therapy lang kailangan talaga pag nagkasakit. No? Sa generation natin, ang daming ganyan. Bakit nga ang mga tumatanda, ang linaw ng mata sa pera? Ano sa palagay nyo? Nabago ang ikot ng mundo, ano? Tama? Pero ang pastor po ninyo ako, lagi kong iniisip, sinasabi ko, siguro pag tumanda ako, ang isang gusto kong mararanasan ko, yung mga anak ko na may attachment. Money is nothing. Money is nothing. Pero yung mga anak nyo, katabi nyo,
Nakita ko kanina yung mga bata, nakayupapay pa dun sa kanyang nanay, di ba? Ayaw umalis, di ba? Pag lumaki yan, hindi mo na magagawin, baka sipain ka ng anak mo, tumigil ka na, dito na ako. Yung attachment ng mga anak natin sa atin, kayong mga bata, mga anak, no? Ang sarap po ng gano'n kahit matanda na yung nanay ninyo. And that is the honoring your parents. Kasi pag dumating yung panahon, tumanda na rin kayo, nagkapamilya na rin kayo, wala na eh. Lalo pagka nag-abroad na. Gusto mong may yumayakap sa'yo, gusto mong merong umaakbay sa'yo, wala eh. Wala. Is it money enough? No. Yung attachment natin as a family, and honoring your father, mother, ibig sabihin, ang sabi rito, this is the first commandment, mga kapatid. First commandment, meaning, may lakip na pangako. Hindi lang mga magulang nangangako nangako rito ang Diyos. Right? Yung mother ko, 84 years old. Sino mga nanay dito, 80 years above? 100. 100. God. Praise God. Di ba kung minsan ako, guilty talaga ako rito. Minsan pinagagalitan ko ang nanay ko. And I was so guilty. Sabihin sa akin, baligtad na ang panahon ngayon. Yung nanay na ang pinapagalitan ng anak. No? Nakaka-guilty minsan, right? And I was so hurt. Pero, ipinapaliwanag ko sa nanay ko, Nay, hindi ako nagagalit sa inyo. And I was never, nagtanim ako ng saman loob sa inyo. Kaya ako sinasabi yun kasi bawal. And you have to know what is bawal. Yung kailangan ma-avoid. Right? Why? Because tayo, mga anak, gusto nating i-honor yung parents natin. Gusto nating lumawig pa yung buhay nila. Maranasan nila na tayo nasa tabi nila. Amen? Alam ko, mag-agree kayo doon. Ang sarap po. Hindi yung pag namatay na mga magulang natin, saka tayo lalapit. Tapos sabihin natin, Nay, mahal na mahal kita. This is the right time, mga kapatid. And this, obeying your parents and honoring your parents, show them. Touch them. Right? Ang sarap ng gano'n. Alam nyo, hindi naman mahalaga pera eh. Yung kailangan mong pera, nahawak ka ng anak mo. Nayakap ka. It's a big blessing. Right? Kaya mga anak, para ito sa mga anak. Mga anak, habang nandyan sa tabi nyo ang mga nanay ninyo, yakapin ninyo, say I love you. No, yung sabihin natin corny, pero yun ang dapat. Bakit pa pag hindi natin honor yung mga magulang natin, nane-neglect natin sila. Ano yung neglect? Ano yung neglect? Siguro hindi akala mo sapat na yung pera lang, no? Andiyan naman si ate, andiyan si kuya, andiyan si bunso, lahat. Akala natin sapat lahat yun. Pero hindi po yun ang kasapatan. You are neglecting and honoring your parents. Kailangan ka minsan sa sandali na nasa tabi ka niya, importante yun. At napakahalaga, yun yung honoring. Dinidishonor mo siya by neglecting her needs, his needs. Kung buhay pa yung tatay mo, lahat po yun. Lahat na pwedeng ma-attain ng magulang natin bilang mga anak, napakasarap maibigay natin. Hindi naman mahalaga yung malaki, no? Naiambag mo o maliit. Ang mahalaga yung presensya ng bawat isa. And that is the first commandment with the promise. Ano ba yung promise? The next verse. The promise. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Sa ibang rendition, hindi ito ang sinabi, no? Para gusto mo raw lumawig ang buhay mo, humaba ang buhay mo, umasenso ang kabuhayan mo, ito ang gawin mo. Obey and honoring your parents. Pastor, hindi ko na nga na-obey yung parents ko. Well, of course, salamat, okay lang din naman yun. Pero yung honoring your parents, wag na mawawala. Because it is a lifetime privilege sa mga anak na ipadama natin, ma-honor natin yung mga magulang natin. Ito yung pangako eh. Gusto mo lumawag ang buhay mo, simple lang. And this letter with Paul, hindi lamang po sa mga Kristiyano doon sa Ephesians. Generalize pag tinignan natin. Ang sabi ng isa, Pastor, para sa mga Kristiyano lang yan. Walang sinabi rito ha. Children, obey your Christian parents. Walang ganun tayo nabasa. It was generalized by Paul. Even you are a Christian, even you are not a Christian, pag tumupad ka rito sa pangako, then, mararanasan mo ito. Kaya simple lang eh. Kung minsan, kung kailang Kristiyano, doon hindi sumusunod, hindi in-honor yung mga parents, pinababayaan yung mga parientes, nakakalungkot. Dapat tayo na may pagkakilala kay Kristo Jesus, that we are in Christ, tayo yung unang nag-honor sa mga parents natin. The next verse, ito yung mga parallel verse. Sa Proverbs 4:10, anong sabi rito? Old Testament si Haring Solomon. Anong sabi niya? Listen, my son. Tingnan nyo, son.
Hindi children ang ginagamit. Kasi nga, yung panahon ng mga Israelita, they are man-dominated. Authoritative yung mga lalaki lang po. Ang mga babae po wala. And even yung mga babae nung araw, yung mga Greco-Roman government, yung nahaluan sila ng mga Greeks, matatalino yan eh. Pag nanganganak daw sila ng babae, they disown the children. Can you imagine? Why this Paul letter addressed to the children, not for the boys, but specifically, para sa lalaki lang talaga dapat ang letter niya. Kaya revolutionary, ang dami nagagalit kay Paul, ang dami nagre-react nung binabasa ang letter na to sa congregation ng Ephesians. They are reacting. Ano? Damay pati kami dyan. Sinama ni Paul yung mga batang babae. And even sa mga Israelita, sa Middle East po, napatunayan ko yan eh. Sa Middle East po, hindi masyadong pinapahalagan pagkaanak nila babae. Babae po. Why? Pagka lalaki, it was, alam niyo ba, dynasty yan eh. Pag lalaki, may allowance pa sila. Libre pa pagpapaaral nila. Kaya pag babae, parang sinuchugu-chugu lang nila yan. And that is true dito. Mas mahalaga ang lalaki sa kanila. Sabi dito sa Proverbs, well, my son, accept what I say, and the years of your life will be many. Napakasimple nung pangako na pwede nating gawin lang, mag-obey lang tayo. Sabi rito, accept what I say. Tanggapin mo kung ano ipinapayo ko sa iyo, anak. No? Makinig ka, anak, sa ipinapayo ko. Yan ang sinasabi. Another proverb, sabi rito, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Proverbs 10:27. Ang taong may takot sa Diyos, may paggalang sa Diyos, nadadagdagan daw po ang buhay. Baliktarin natin, pero yung mga suwail, sabi rito, yung masasama, pinaikli ang buhay nila. Kabaliktaran lang, oh. Right? Gusto mo humaba ang buhay mo? Aba, edi. Sundin mo yung mga parientes mo. At sa panahon na sinusunod mo ang parientes mo, sinusunod mo na rin ang kautusan ng Diyos. Sinasabi ni Haring Solomon, the next verse, Proverbs 30 verse 17. Hey, that mocks a father that scorns an aged mother. Ito yung sinasabi ko. Kuminsan kasi pag nagkakaedad na yung mga magulang natin, mahina na pandinig, mahina na maglakad, mahina kung ano-ano. Ang daming kahinaan na kasi tumatanda na. No? Tayo naman ng mga anak. Minsan din natin naalala, noong araw na tayo ay naalagaan habang naglalaki. Di ba, kuminsan may mga first video pa ngayon, dami ka nakikita. First video ng kanilang anak na unang panganay, yung paghakbang. Naka-video, no? Right? Sana naaalala natin yon. Na kapag ang mga magulang natin tumanda, hindi na sila makalakad. And even Jesus Christ, sinabi niya kay Peter, darating ang panahon na hindi ka na ikaw magsusot ng iyong damit. Na? At sa lugar na hindi mo gusto, doon ka dadalhin. Sabi ng Panginoong Susi, tayo rin ganon. Paano hindi mo gusto, naka-wheelchair ka na? Dadalhin ka sa isang lugar na hindi mo na gusto. Manonood kayo ng sine, naka-wheelchair ka, matanda ka na, mag-enjoy ka pa ba? Samantalang lumalakas pa yung nanay mo, hindi mo dinadala sa sinihan. Bagay, daming neglect ng tao talaga when it comes to parentes nila, yung mga magulang nila. Sabi rito, para daw isang raven na tinutuka-tuka. At yung buitre, no? Kakainin tayo buong-buo ng buitre. These are the cannibalism, mga animals nung binanggit dito sa Proverbs. Parang gano'n yung mga anak na walang sa mga magulang. Na pagkatapos palakihin sila, ibigay sa kanilang lahat. Nakakalungkot, di ba? May mga ganyang anak. Umasenso na't lahat-lahat. Dumating sa panahon na hindi nila nilingap yung magulang nila, sinusumbatan pa. Nawawalang mangyayari sa ating ganyan. And it was very useful sa atin itong tinatalakay, pinag-aaralan natin. In Christ, sabi ko lagi, in Christ, kay Kristo Jesus, every part of our life must rendered to God. Pagka mabuting ginawa mo sa magulang mo, ang unang natutuwa ang Panginoong Jesus. Sa bawat step na gagawin natin para sa mga magulang natin, nakikita ng Panginoon. The next verse, tapos na tayo sa anak. Puntahan natin yung mga magulang. O dito, sinabi dito, fathers. Kita nyo, fathers, tatay. Sa ibang salin, parents ang ginamit. So gawin natin general parents. Ang sabi dito, do not exasperate your children. Ang ibig sabihin dito, do not provoke your children into anger. Huwag naman masyadong mahigpit ang hawak. Pagpapadisiplina sa anak, right? Huwag din naman masyadong maluwag. Ang sinasabi rito, tama lang. Do not exasperate, ibig sabihin, huwag niyong ibuyo sila sa paghihimagsik.
Instead, ang sabi rito, may negative pero may positive. Ang sabi ni Paul, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ako naniniwala talaga ako sa mga magulang. May wisdom tayo mga magulang eh. Right? Lalo pa yung Diyos Ama natin na sa langit. Napakaganda ng kanyang panukala para sa kanyang mga anak. Tayo mga earthly father, pwede tayong magkamali. Pero yung tatay na nasa langit, He will never make mistakes. Hindi siya magkakamali. So anong gagawin ng mga magulang? Bring them up, train their children in the instruction of the Lord. Napakaganda po. And even wala namang pagkakilala sa Panginoon, maganda rin naman ang gusto nila sa mga anak nila, di ba? Lahat ng mga magulang, ganyan ang gusto sa mga anak. And lalo na sa instruction of the Lord. At makikita natin dito, bakit yung mga tatay nakita natin, di ba? Tingnan niyo, may mga anak na, nung araw tayo, paano tayo pinalaki ng mga magulang natin? Di ba, kung titingnan natin, i-compare natin sa panahon ngayon, sa generation ngayon, wala sa kalingkingan. Pag tingnan natin, di ba nung araw, pag di ka natulog ng tanghali, may palo ka. Meron pang mga anak nun, di ba? Naranasin niyo ba naglalagay kayo ng dito, ng karton sa puwet para pag pinalo kayo, hindi masakit? Tama? Akala mo naman, dadaya mo yung tatay mo. Pag pinalo ka, alam ng tatay, tanggalin mo yung karton. Hanggang sa magkakalatay talaga rito sa puwet mo, right? Magtatanda ka naman eh. Samantala ngayon, hindi mapalo-palo ang mga bata. Ang liit-liit na bata, pagka gusto ng gadget, bigay ka agad. Ang mga magulang na ngayon ang napapasunod ng anak. Yun nakakalungkot. Hindi para matino lang, para tumino lang, para tumahimik lang. Which is wrong. Pwede nating disiplahan mga anak natin the way that Jesus, the Lord, instructs us as a parent. Tama? Hindi masama na pinapalo ninyo yung mga anak ninyo bilang pagtutuwid. Wag naman talaga yung ngayon, may mga batas talaga na, kung sobra naman talaga, dapat ka naman ireklamo. Pero kung para matuto lang yung mga anak natin, do it. Do it. Yung instruction ng Lord ang sabi niya naunawaan natin na habang pinapalo natin yung mga anak natin, pinapagalitan natin, they were rebellious, right? Nagre-rebel din po sila. Hindi na ako mahal ng tatay ko, ng nanay ko, pinapalo ko. Maraming kapamaraanan ngayon. Pag may kasalanan, bawasan mo ang allowance. Pag nagkasala, bawal ang mga sosyalidad, mga party-party, wag muna. Ngayon, ang dami. Nagte-text lang sa inyong mga magulang, di ba? Dito sa party. Nandoon na sa party. Paano mo hindi papayagan? Samantalang araw, di ba, kiming-kimi tayo magpaalam sa mga magulang natin? Sabihin pa sa kapatid mo panganay, ate, ikaw na magpaalam, may party kami. Right. Pero ngayon, magpapaalam siya, nasa cellphone lang, dito sa party. Ano ba magagawa ng magulang? Tapos pag sinundo mo pa, pagagalitan ka, galit pa sa'yo. Ang laki-laki ko na, sinusundo mo pa ako. No? Maganyang bata. Nakikita natin yung effect sa society natin. But bring them up, ang sabi ni Paul, turuan natin sila. Ititin natin sila sa instruction ng ating Panginoong Jesus. Verse 5. Tapos na siya sa children. Tapos na siya sa magulang. So nakita natin mga responsibility. Kuminsan yung mga, kasi ang ganda rito sa topic na ito, tayong mga anak ngayon, time will come, magiging magulang ka rin. So how can you apply ngayon yung in-apply sa atin ng magulang natin? Kaya kuminsan pala may magulang na ang higpit sa anak nila, masyadong mahigpit. Sasabihin, 3 anak niya, yung isa, hindi naman ako paborito ni tatay, lagi ako pinapalo niyan Meron pala siyang experience, nung bata siya, lahat ng kahigpitan ng kanyang magulang, dinanas niya, nasakal siya. Ngayon, nung siya ay may anak, parang gumagante. Alam niyo yon? At sasabihin ng anak tuloy, hindi ako mahal ng tatay. Kasi pinapalo ako madalas niyan Wala na akong ginawang tama. Lahat ng makikita sa akin, mali. Magwalis ka, hindi ka marunong magwalis. Maghugas ka ng pinggan, hindi ka marunong maghugas ng pinggan. Lahat nakikita sa'yo, mali. Right? Kasi pala, nung siya ay bata, ganun siya pinalaki. Nawa sa atin, hindi ganun ang pag-a-apply natin sa mga bata. And even, yung mga magulang, sometimes, mga magulang, hindi natupad sa pangarap mo yung maging doktor ka. At yung anak mong lalaki, panganay, pinipilit mo magdoktor, ayaw naman magdoktor. Ano nangyari? Nasayang, ang daming panahon, pera na ubos. Ano naging doktor? Naging doktor ng hayop. Gusto mo maging doktor ng tao Naging doktor pa rin. Pero hindi niya gusto yun. Ano nangyari? Nagkawindang-windang ang buhay. No? Mga magulang, lagi natin isipin, huwag natin i-implement sa mga anak natin yung mga hindi natin natapos, yung goal natin, ambisyon sa buhay. May sariling buhay yung mga anak natin. Let them be free. Yan yung maganda. Verse 5.
Dinatapos siya sa anak magulang. Sabi niya ngayon sa slaves, slaves, obey your earthly masters with respect and fear. Bakit sinabi dito ni Paul yung earthly master? Parang tayo, merong earthly parents. Now, makikita natin sa mga susunod na verse, merong gustong patungkol si Apostle Pablo that we have divine masters, which is Jesus Christ. Ang sabi niya rito, kung kayo naman mga alipin, by the way, nung panahon nila, there are 60 million slaves nung panahon nila, and ang sabi doon, pagka dumating yun ng 30 years old ang isang alipin, ng isang Panginoon, pinapalayaan nila, they were freed, tawag doon. Kaya dalawang uri ang tao nung araw sa kanila, isang slave, isang freeman, isang malaya. After 30 years old, pakakawalan ka na ng amo mo. Kaya dito, ang tinukoy ni Paul, slaves, obey your earthly masters with respect and fear. May paggalang, no? May pagsunod. Sinabi rito, and, unang-una sabi rito, with sincerity of heart, just as would obey Christ. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo sumusunod kay Kristo Jesus, madali na tayong sumunod sa mga earthly master natin dito. And even this church, even the pastor, even the leaders, sa pamilya, ganyan eh. Pagka nag-umpisa kang sumunod kay Kristo Jesus, ang kasunod doon, lahat aayusin niya. Magiging mababa ang kalooban mo. Sunod ka ng sunod. Bakit? Bakit obey? The next verse, verse 6. Ang sabi niya, obey them not only to win their favor when their eye is on you. Di ba? May mga magkakapatid, marami. Pagka nandiyan na si tatay, ang sipag. Naranasan niyo, marami kayong magkakapatid. Samantala pag wala si tatay, tulog dito, yung medyas niya, pag hinubad, binabato lang doon kung saan-saan, parang ahas eh. Inubad, pagkatapos mag-basketball, no? Ubad lang damit, parang ahas. Ang nanay naman, dampot ng dampot yung nanay. Pero pag dumating yung tatay, ang sipag, nagbubunot, nagwawalis. At pag dumating yung tatay, ang sipag ni kuya. No, nakita natin. Ang sabi dito, obey them not only to win their favor when their eye is on you. Sa trabaho nila, example natin. Ang daming ganyan. Kasamahan natin sa trabaho. Pag wala nga amo, parang mga siga. Parang mga kung ano ginagawa. Pero pag dumating si amo, nakaupo. Akala mo, nagtatrabaho. Pag alis si amo, wala na ba si amo? Netflix na tayo. No? Netflix na rin ang uso eh. And then may mga games pa sila. No? Pag nandiyan ang amo, akala mo, mamatito nagtatrabaho. Parang ganito. Susunod tayo. Not to win their favor, na tayo'y tinitingnan nila. Sabi ko kanina, we have a witness. The only one witness ang ating Panginoong Jesus. Nakikita ang mga ginagawa natin. We cannot hide anything. Sabi pa rito, but as slaves of Christ, sabi ni Paul, doing the will of God from your heart. Gawin natin yan ng buong puso, yung trabaho natin. Kaya kung minsan hindi umaasenso ang isang kumpanya, kasi hindi tapat yung mga empleyado. Yung employer, nakita naman natin, mga employer din, kaya hirap na hirap umasenso kasi nahihila sila pababa ng mga empleyado kung ano-anong kabulustagan ang ginagawa. Now, kung kayo ay empleyado, isang basic ka lang, kung tumutupad ka sa tungkulin mo, tama ang ginagawa mo, madadamay pati yung nyo. Kaya nga pinagpe-pray dapat natin yan, mga co-workers natin eh. Pinagpe-pray dapat yan, and even the employer, yung mga mahigpit. Ito yung tema na sinasabi ni Paul. Obey them. Hindi lang pagka nandyan sila, diyan ka nagpapakita ng sipag. Kahit wala yung amo mo, kahit wala yung magulang mo, you are doing good. Because as a slave of Christ, sa verse 7, serve wholeheartedly. Ayan, napakaganda. Very familiar tayo dito. Maglingkod daw tayo na parang hindi lang sa tao tayo naglilingkod. Kanino? Naglilingkod tayo kay Kristo Jesus. Kasi pagka ganun ang puso natin, lahat ng gagawin natin, we will do it wholeheartedly. Puso, makapuso. Kaya nga pag nagtatrabaho tayo, di ba, kailangan masaya tayo dun sa trabaho natin. Ang hirap magtrabaho na hindi ka masaya. Kuminsan, di ba, basic ka lang. Yung sweldo mo, basic lang. Pero ang saya mo naman, right? Walang stress. Malaya ka, masaya ka sa ginagawa mo, and excited ka lagi pagpapasok ka. Naranasan nyo na ba sa trabaho ninyo? Ito, parang wala nang challenges. Araw-araw, yun ang ginagawa mo, right? Dumating ako sa punto na ganyan, parang wala na. Pagdating mo sa opisina, yun na rin hahawakan mo, may mga lahat ganun lang araw-araw, parang wala nang big challenges. Naghahanap ka ng challenges sa buhay mo, nasasabihin mo, parang ganito na lang walang challenge. Parang ganyan, kasi nawala ang puso mo doon sa ginagawa mo.
So napaka-importante, yung ano yung ginagawa mo, may puso ka doon, nagiging masaya ka, nagiging buo ka. At kapag habang ginagawa natin yon, ang sabi ni Paul, you are serving the Lord, not men. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Dito sa church lang natin, example natin. Pagka tayo ay nagkaroon ng pusong committed sa gawain ng Panginoon, lagi mong isipin, di ba, hindi naman pastor ang pinaglilingkuran ko eh. Hindi naman members eh, hindi tao. Pag sinaalang-alang ng isip mo, na-refocus ka kay Panginoong Jesucristo, ang pinaglilingkuran ko si Jesus, then yung commitment mo sa Panginoon, magiging totoo. Magiging totoo. At kapag naging totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga inaalala mo, ay kasi may trabaho, ay kasi ako eh. Lahat po yan naayusin ng Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, tatandaan natin. We have to put our trust, we have to surrender lahat. Because we are serving the Lord. A living God ang pinaglilingkuran natin, walang imposible sa Kanya. No? Tama ito. Kasi pag iniisip natin, sa church lang naman, wala namang mahihita. Dapat ang iniisip natin kung ano ang pwede nating gawin sa church. Given the fact, kung ano yung pwedeng gawin ng church sa buhay natin, meron. Pero how about us? Ano ba yung pwedeng iambag natin, buhat sa ating buhay, papunta sa church? Dito sa body, napakaganda. Because we are serving the living God, pwede mong gawin. Kahit na maliit na ambag, pwede po. Pag pinagsama-sama yung maliliit na ambag na yan, lumalaki po yan. At natutuwa unang-una ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Ito pang maganda sa verse 8. Bakit kailangan natin mag-pursue? Ang sabi ni Paul, alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo is a God of rewarder. Hindi nakakaligtas sa paningin niya yung mga ginagawa natin. Meron siya nakalaan lagi na reward para sa bawat isa na ginagawa natin ng tama, kung ano yung trabaho natin, whether they are slave or free. So nakita natin dito, di ba? It was referring for the slave. Sabi niya, kahit naman yung mga alipin at saka yung mga malaya, meron silang karapatang tumanggap ng pagpapala, timpala sa Panginoon. Napaka-revolutionary nitong preaching ni Paul sa Ephesians. Pag titingnan natin, very talagang broad. Pag titingnan natin, kasi nung araw, yung mga slaves, wala silang kalayaan hanggat hindi sila nire-release ng kanilang amo. Kita niyo yung mga DH natin sa Middle East. May kontrata sila, di ba? Kapag sila tumakas sa mga amo nila na malulupit, kinakasuhan kagad sila absconding, tawag doon, absconding ba? Kinakasuhan kagad sila, didemanda kagad sila. Kasi naman pala, ang ginagawa ng mga employer doon, di-hired kanila for 2 years. 2 years ka sa kanila, nagtatrabaho, tapos dinadala ka sa mga kamag-anak. Sa ibang kamag-anak, sa bahay nila, paglilinisin ka ron ng 4th floor. Kaya yung mga Pilipina talaga, nag-aaklas sila. May katwiran naman eh. Ganun lang kasi pag slaves, wala kang value. Slaves ka nga eh. Ganyan itrato ng mga Panginoon ng panahon niya. Kaya isinama ni Paul, slaves. Pahalagahan. Hindi porke alipin, ganun na ang trato natin. Verse 9. Tapos niya sa slaves. Before children, parents, slaves, nakikinig yung mga masters, yung mga Panginoon, may mga alila, may alipin. Ang sabi rito sa verse 9a, and masters, mga Panginoon, sabi ni Tychicus, binabase niya. Ang sabi rito, treat your slaves in the same way. Siguro ang daming nag-react, no? Ang daming nag-react ng Panginoon. Ano yan? Para sa amin ba talaga yan? Ang sabi ng mga master. Ano ibig sabihin ni Paul? Ano ba yung trato ng mga slaves sa kanilang mga Panginoon? Ang sinasabi ni Paul, the same treatment ang ibigay ninyo sa kanila. That even though they are your slaves, gawin ninyo. Why? Because yung mga Panginoon ng araw, yung mga may-ari ng mga slaves, meron silang authority. They are authoritative. Sa kahit anong gawin nila, patayin nila yung alipin nila, walang pakialam ibang tao. Kasi alipin nila yun eh. Pero dito, binibigyan ng laya. Ang sabi dito, kayo mga masters, the same treatment ang gawin ninyo. Irespeto ninyo, no? Yan ninyo ng makataong respeto. Pagdating ng sweldo, on time ang sweldo, walang kupitan, walang dayaan. Yan ang masters. Tingnan niyo, sabi dito, do not threaten them. Huwag niyo silang tatakutin. Nako, hirap ang trabaho ngayon. Di umalis ka. Tingnan ko, makahanap ka ng matinong trabaho. Yung mga ganyan pa, mga employer, no? Talaga? Nakita natin. Yes, do not threaten them. Sabi niya, since you know that he who is both their master, eto na, dito na napaloob, and yours is in heaven.
Mga master nga kayo, yes. Pero meron pang divine master na nakakasakop sa inyo. Nakita natin yung sinabi ni Paul. The point is, even the masters on this earth, meron tayong isang mataas, supreme master na nakakaalam ng lahat sa buhay natin. And there is no favoritism with Him. Yan yung maganda. Na kapag humarap tayo, ikaw ay children, ikaw ay parents, ikaw ay slaves, ikaw ay master, pagharap natin sa Panginoon, wala ang lahat ng yan. Wala yung mga posisyon, wala kung sino ka. Sabi dito, there is no favoritism ang Lord. Hindi mahalaga kung ikaw yung nanay, tatay, o ikaw yung anak. Nakita natin dito, kapag ikaw ay nag-obey and honoring, ang sabi ng Lord, there is no favoritism. Yun yung magandang layunin at panuntunan ng isang pamilya. You know, pagka ang isang pamilya ay nandito sa pinag-aaralan natin, ang saya ng pamilya, magiging masaya ang pamilya. Yung mga anak na asuwaila, matitigas ang ulo, that is the time, being stubborn head, lumambot kayo sa mga magulang ninyo. Huwag din nyo laging iisipin, ako, ang nanay ko, walang ginawa kundi magtong-it. No? May mga nanay tong-it ng tong-it. Ang sabi nung teacher no? Saan, ano hanap buhay ng nanay mo? Bangkero po. Bangkero na tong-it. Daming ganyan, di ba? Pag tinignan natin, but then, nakikita natin dito talaga, kung yung mga magulang, kahit sa masamang paraan, para lang meron silang maitusto sa kanilang mga anak. Di ba sa ikabubuti pa rin? Ang sabi ni Lord, di ba? Kung yung mga tatay humihingi ng tinapay yung anak, bibigyan ba ng ahas? Di ba hindi? And that's it. Mga anak, pahalagahan ninyo kung ano yung ibinibigay sa inyo ng inyong mga magulang. At kung tayo na may mga magulang, alam natin dito sa pinag-aralan natin. Do it wholeheartedly, hindi mahigpit, hindi maluwag, nasa tama lang tayo. So what is the point? Sa master, kung tayo naman yung master, we can treat them also. You know, si Panginoong Jesus, di ba, meron siyang sinabi sa mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, hindi namin kayo nakitang nahubaran. Hindi namin kayo nakitang nanlimos. Hindi namin kayo nakitang nabilanggo. Hindi namin kayo nakitang nauhaw o nagutom. Ano sabi ng Panginoon? Kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit o aba na aking alagad, tagasunod, ginawa mo para sa akin. And that is the master. Kung tayo ay master, employer tayo, itrato natin, maging yung ating mga alipin, mga tauhan natin, the same. With respect, no? Magiging maganda po ang relasyon ng bawat isa. Even this church, hindi si pastor, hindi ang members, hindi ang leaders. We can treat each other the same as we treat Jesus Christ. Paano tayo tinrato ng Panginoon? Na napakarumi natin, di ba? Tinubos niya tayo. Ganon din nawa tayo. We have a heart of Jesus. So what does it mean, our new life? The next slide. What does it mean in Christ life? And why should we care to know? Yan. Ano ibig sabihin sa ating ngayon? Anong challenge sa ating lahat na nakinig dito ngayon? Kung ikaw yung parents, ikaw yung children, na dati dumaan ka sa pagkabata, nakita mo ang lahat, nalaman mo, ay meron palang mga table and duties ng isang pamilya. Sabi ko kanina, in Christ, every part of life is rendered to God. Must be rendered to Jesus. Yan yung maganda. Lagi tayo nakaugnay doon kay Kristo Jesus. The last verse, ito yung challenge ko. Sa last slide, lagi nating tatandaan, meron po tayong isang audience. At yung nag-iisang audience, yung divine audience natin, ang ating Panginoong Kristo. Nakita niyo yung cross na yun, no? Maring hindi niyo nakikita masyado, no? Kinalulumpulan ng mga tao. Ang bawat lumalapit kay Kristo Jesus, ina-acknowledge natin, yes, totoo pala. Ano man ang ginagawa ako, nakikita ako ng aking Panginoong Kristo. Let us bow our heads and close our eyes in the presence of the Lord. Father, we thank you. Again and again, Lord, salamat po. Kung meron man dito sa amin na anak, we disobey our parents or previously, Lord, nasuway namin yung magulang namin. And hindi namin honor sa panahon na sila ay may edad na. Father, this is the time that we can refocus on you. Yung breakthrough sa buhay namin, Lord, maalis na yung mga ganyang uri ng pagtatrato sa mga anak, sa mga magulang, sa mga tauhan, sa mga masters. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, just like dito sa pinag-aralan namin, sa nakita namin, Lord, we will be rendered to
to the only one audience. And that is you only, Jesus Christ. Turuan nyo kami at ipaalala lagi sa amin, Lord. Nandiyan ka palagi para magampanan namin mga tungkulin namin. Wherever we are, parents, children, slaves, or masters. Lord, napakagandang isa pamuhay talaga na kayo, O Diyos. Ang unang maalala namin na audience ka namin because maiwasan namin magkamali, Lord. Maiwasan namin mag-disobey sa inyo una sa lahat, lalo sa aming mga magulang. At salamat po, whenever we obey and honoring our parents, nandoon lagi ang kalakip na command mo na may pangako. At yung pangako na yun, ikaw ang nagbigay. Maasahan namin lagi, magaganap at mararanasan namin sa mga pamumuhay namin. At sa aming pamilya, patuloy po na maghari kayo. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng napakalaking pag-asa sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen.